makamatay! Pasista! Pasista! Ito na matubig mo yan! May Mudag Mindanao ng Huwebes, Pizza 25 sa Hulyo. Niyan ang headline sa News Patrol. Upat ka mga lalaki nadakpan tungod sa marijuana. Kapin 10 kilos nga ni rolyong marijuana na kumpiska sa mga pulis. Amended Liquor Ban Ordinance sa Davao City. Aprobado na sa konseho. Pirma na lang ni Mayor Duterte ang kulang. Una kini mapatuman. Lalaking gireklamong nangawat og motor. Nadakpan. Ug ihap sa dunay HIV sa Davao City. Nagpabiling taas gihapon. HIV Summit himuon sa Davao City. Ang pamilya niyan ang detalye sa News Patrol. Gisikop sa pulis sa lalaking ginudahang drug pusher human kinanakuan og marijuana nga kapin 10 kilos ang gidaghanon. Nga report ni Vina Araneta. Gipaslak sa presohan sa Davao City Police Office si Grandel de la Fuente, 35 anyos, ug kanhi Kafgu nga taga Katiil, Davao Oriental. Human kini makuha og unom ka girolyong marijuana nga mukabat sa kapin 10 kilos ato sa buy-bust operation sa Intelligence Division sa DCPO. Kagahapon sa Huna Canto Tulip Drive, Davao City. Gibanaban ang mukabat sa 56,000 pesos ang mga na-recover nga marijuana. Related sila, actually ang uban, almost ang stock nila kauban na sila. Ikan to Katiil tanan nga stock katong 6 bundles of atong big bundle sa marijuana. Apil nga gidakop ang taxi driver nga si Randy Daito, 44 anyos, nga giingong kakonsyabo sa suspect. Nakuha sa mga suspect ang 1,000 pesos nga mark money ug duha ka mga cellphones. Sir, naghatod lang ka or part daw kayo sa Hatod ra. Kay nakapakyaw man ko Katiil, pagbalik na may kapag kasayro. Hindi mo kailan ni Karon, kaila na meron. pero gipick up lang kanya sir. Sakay, kasayro na. Kasuhan og paglapas sa Republic Act 9165 kung dangerous drugs act ang mga dinakpan. Vina Aranata, ABS-CBN News. Nalayang balita, kampante ng Davao City Police Office nga madakpan nila ang triggerman nga nagpatay sa transport leader nga si Antonio Dodong Pitalcorin nga nakita sa video sa CCTV. Na-report ni Paul Palacio. Gikumpirma ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa nga parehas ra ang motibo sa pagpatay kang Emilio Rivera niadtong milabay nga Enero 28 ning tuiga ug sa pagpatay kang Antonio Dodong Pitalcorin niadtong Hulyo 2 ning tuiga. Parehong transport leader ang duha nga nakigbisog sa baruganan sa mga driver ug misaway sa giingong korupsyon sa LTFRB. Sumala ni De La Rosa, hapit na nila masubay ang triggerman ni Pitalcorin nga nakuhaan og video sa CCTV. Kung madakpan ang nagpusil, masubay na sab kinsay mastermind. Duol og nagkaklaro. But dili sa tamuhata og detalye fans dili to gyud nato malak tanan pieces of information. Gipaniguro sa mga pulis nga dili nila lungan ang kaso hangtod dili madakpan ang mastermind. Nanawagan sa bugdugang witness ang Talomo Police nga nakakita sa pagpatay kang Pitalcorin. Kung na mga tao makatag sa mga information nga nakila sa triggerman, among encourage nga magto sa estasyon para mapailan ang kaso ng triggerman. From there, mo pataas ta, mo sakat ta kung kinsay nagsugo sa triggerman. Dili na buot sa DCPO nga napay laing mamatay nga transport leader sa syudad. Mao nga sulbaron gyud nila ang kaso ni Dodong Pitalcorin. Paul Palacio, ABS-CBN News. Kaya na lang sa mayor ang kulang humanipasar sa third and final reading ang Amendment Liquor Ban Ordinance sa Davao City. Na-report ni Hernel Tokmo. Mr. President, this is the finished product that the mayor wanted us to. Gipresenta ni Councilor Bonnie Militar ang final draft sa amendment sa City Ordinance No. 1627 Series of 1994 kon liquor ban sa Davao City na aprubahan ng balaod nun sa second reading. Nagpahigayon og special session ng konseho aron hingpit na kining maaprubahan sa third and final reading. This is what the mayor wants. I know the problems of the mayor with respect to
keeping up peace and order, maintaining peace and order in the city. His problems with the minors who are frequently visiting tourist street, Times Beach. Lakip sa mga probisyon sa bagong ordinansa ang pagbawal sa mga menor de edad sa pag-order og pag-inom og mga ilimnon, partikular na ang liquors, alcoholic beverages, tuba, hasta wine sa mga hotel, beer house, disco house, fun house, motels, family KTV bars, restaurants, food houses ug mga tindahan. Wala na exception, bisan mga tourist accredited establishments. Busa, alang ni Councilor Al Ryan Alejandre, dakong hagit ang istriktong liquor ban sa mga business establishment. Siguro sa mga night markets nato, even sa mga taga Davao, we should be innovative sa ilang product. Butang na to, by 1 a.m., mag-ingon sila 50% discount, buffet. No? So, mukhaon na lang kaysa mag-inom. So, mutayin ako, mag-change ang lifestyle sa mga taga Davao. Ang liquor ban, magsugod na alauna sa kadlawon. Dili lang mga establishmento ang gididaan ang mag-serve og ilimnong makahubog inig liquor ban. Kay panakpo na sab ang mag-inom sa mga kalsada, parke, plaza, hasta mga parking areas. Multahan og 3,000 pesos ang mga magmalapason sa first offense, 5,000 pesos ang multa o pagkapriso sulod sa 3 ka bulan para sa second offense. Samtang para sa third offense, 5,000 pesos ang multa lakip ang pagkapriso sulod sa 1 ka tuig o kanselasyon sa business permit. Una na human ang special session, naaprubahan sa third and final reading ang mga ordinansa. I-endorso dayon kini sa mayor o kung maaprubahan kini, ipakatag kini sa media, una ipatuman 15 dias, human ang hingpit na pag-aproba. Nanawagan ng COMELEC Davao del Sur sa kabataan nga magparehistro na og siguro humubutar karong eleksyon ron dili masayang ang gasto sa gobyerno. Si Bona Pamplona sa report. Nanginaot ang Commission on Elections sa Davao del Sur nga taas unta ang ihap sa mga batanon nga moboto sa barangay ug SK elections karong Oktubre. Kaysa naobserbahan sa COMELEC nga kutob lang sa pagparehistro ang mga batanon ug dili na moboto sa adlaw sa piniliay. Sumala sa COMELEC sagad sa kabataan mapugos lang sa pagparehistro tungod sa kagustuhan na sa ilang ginikanan o barangay official. Usa na dinhi ang 15 anyos nga si Jeneline Hamili nga nagparehistro apan walay interes nga moboto. Sabi gusto sa mama. Pero kamalo ka, unsay mga obligasyon sa mga batanon? Walang kamuwang-muwang ang mga bata ba na they are trained or to be trained by the older ones. Hindi po kayo compulsory na magrehistro sa SK kung ayaw ninyo. Kung ayaw nyo at gusto ng magulang, sabihin nyo po sa mga magulang nyo na meron kayong karapatan bilang mga bata to enter into that election or not to enter. Yun po ang karapatan natin tanan. Gipasabot ni Attorney Febes Barlaan ang Provincial Election Officer sa Commission on Elections sa Davao del Sur nga dako ang masayang nga pondo kung kutob lang sa pagparehistro ang kabataan og dili na kini moboto. Sama na lang sa pag-reproduce sa mga form nga halos moabot sa 25,000 pesos ang masayang sa COMELEC kung dili magpakita og moboto sa adlaw sa eleksyon. Sabihin natin 25 plus 5. Sabihin natin 30 tanan-tanan, wala pa yung iba. Kada municipality mag-spend tayo ng 30 sa registration pa lang. Hindi pa yung sweldo overtime namin. Boto ko para experience lang po niya, para makatabang ko sa kabaguhan sa institution. Lauman nga moabot sa 15,000 kabatanon ang moboto sa adlaw sa eleksyon. Sa duha ka adlaw nga gihimong COMELEC registration, 2,500 pa lang ang nagparehistro. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Itanaw mamahimong condominium hidden na ang Davao City tungod sa pagdansang sa mga nagapalit o condominium units sa Davao City. Na-report ni Vina Araneta. Wala to na ang mga condominium karon sa Davao City. Kay kinina ang ginaingong muhaom sa lifestyle sa ubang mga Davaoenyo. Sama sa 20 anyos nga si Edward, nga mas gipiling sa condominium mupuyo. Bale, near siya sa school where I enrolled. It takes me 5 minutes lang to travel. Tapos near siya sa mall, sa church, and very secured ang place. I mean, there are security guards on duty 24/7. Tapos ang whole vicinity, binaroam nila para mas secure jud ang security sa mga
tao na nagapuyo diri, ma'am. Sa datos sa City Building, 20 na mga condominium sa Davao City. Sama sa Magallanes Residences, Ecoland 400, Camellia North Point sa Bahada, Davao City, ug ang Ian Towers nga gisugda na sa pag-construct. Metropolitan lifestyle ng condo eh. I think ang Davao, considering na naga-develop ta into metropolis, siguro eventually mahimong part na siya sa lifestyle sa Davaoenos ang condo living. Doon na pa'y duha ka mga condominium building nga himuon sa Davao City. Vina Aranata, ABS-CBN News. Sa pagbalik sa News Patrol, lalaking nangawat og motorsiklo na dakpan. Mga kamamilya, kasagaran ka nato, doon na naging Facebook, Twitter o kaha Instagram. Pero kinahanglan doon ay responsibilidad sa paggamit ninyo. Kauban nato karon si Perry Paul Lamanila. Good morning, sir. And of course, si Dr. Cheryl Vilaw. Good morning. Okay. Akong nadunggan natin ipahigayong Shift Davao Social Media Conference. Sir Perry, unsa man ni about? Maibuntag sa tanan. Kini ang pinakaunang social media conference na mahitabo sa Davao City. Gitawag nato siya Shift Davao. Mahitabo siya karong Sabado sa Ateneo de Davao University Finster Auditorium. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang nakita natin daghan tag mga guest na gi-invite nga mo storya about sa media sa social media. Pero kinsa-kinsa may pwedeng makapil ni sir? Ang ginaawhag na mo ang tanan, labi na mga estudyante na mag-participate aning conference kay kani siya something new na atong matudlo no kay ang social media manggod it's a kind of medium na wala siya sa school o sa universities for now. So dili na mga estudyante, we also invite mga private institutions. In fact, we have companies coming all the way from Cagayan, Butuan na mag-attend ani. Tama ka diya. Something new, pero syempre, it comes with a responsibility, Dr. Cheryl. Nganong kinahanglan nato sila i-educate sa inganing butang? As a mass communication teacher, we have been taught on the importance of media literacy. So para sa atong mga maestra diha nga nagatanaw karon, dako ni siyang tabang for our classroom instruction. Sa estudyante naman, syempre, lahat tayo parang nasa Facebook na, naka-Twitter na. But this is not only limited to those who have these accounts. We also have digital marketing, no, na information para sa atong mga businesses and private companies as well. Okay, once again, ma'am, when this is happening, tapos invite our viewers. Yes. Sa mga nagpa-register na, daghang kaayong salamat for supporting this one since this is an advocacy program, a benefit event for the Media Apostolate of Davao. Sa mga wala pa nagpa-register, we will be opening our stall, our registration booth today at NCCC Mall at saka sa STI po. So, dili lang po din siya ang beneficiaries po na mo ani including the host organization. So, daghang kaayong salamat. Magkita taog sa Saturday, 8 to 5 p.m. sa Finster Ateneo de Davao University. Thank you very much for coming sa Maing Buntag Mindanao. Siyempre, mga kapamilya, sa'yo na ang lahat. Naya, dalang poster ang atong mga kauban dali karon. Kauban nato si Cisoy Quintaray Jr., Area Manager, and si Greg Calamba, Organizer sa ACDC. Good morning, sir. Good morning. Dagan kinagatang ni ini, sir, ba? Kindly tell us about this one. Daniel Padilla Live. Kano sa mga, sir? Kaning Daniel Padilla Live in concert, giimbitahan ako tanang mga nananaw, mga fans si DJ. Karong August 3, 6 p.m. sa Holy Cross of Davao Gym. This is brought to you by the St. Francis Xavier College Seminary together with the Association of Former Seminarians. So, kaming duha ni Cab Cisoy dire, mga ex-seminarians who form ourselves together to come up with this advocacy para matabangan ang among alma mater. No? Yes. Sir Cisoy, I've heard not only Daniel Padilla ang atong makitaan karong sa atong event, napuntay The Singing Priest. Kinsa-kinsa man ni sila, sir? Okay, Sir Francis, no? We will be also featuring the Singing Priest of the Archdiocese of Davao, si Father Al Butero o Father